pag-aalinlangan. Naniyahan ko na lahat ng magsitayo. Buksan po natin ang ating Biblia in the book of Psalms, chapter 103, verse 5. Ito po tayo simulang magbabasa. Who satisfieth thy mouth with good things, not ko ay magsabing good things, so that the youth is renewed like the eagles. And the book and chapter 105 verses 40 to 41, sinabi dito, the people ask. So pag sinabi natin ask, meron po silang kailangan sa Panginoon. The people ask, and He broke quails and satisfied them with the bread of heaven. At may magsabing satisfied. He opened the rock and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. In the book of and chapter 107 verse 9, sinabi po rito, for He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. And punta po tayo in the book of John, chapter 6, verse 35. Sinabi po rito, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never, not po yung magsabing never, shall never hunger, and he that believeth on me, that po, ang sabing ulit, never, shall never thirst. May request, Evangelist Rafi Capistrano to pray. Ginoo, sa giyan mo, Lord, ikaw ang Diyos na nag-iya sa kaalang Ginoo. Ikaw, Lord, nagpagsabot. Ikaw man ang Diyos, Lord, na nagtawag sa kinabuhi ni Brother Rinker God. Na siya, O Diyos, imong i-train sa pagwalis mong mga pulong. Na siya, Ginoo, ibutang O Diyos sa lugar yung ihandang sa iya. Ikaw ang Diyos, Lord, na naghatag siya karon sa mga pulong Ginoo. Ay gintunan, Lord, na Ginoo ang mga pulong Ginoo, lakit niya ang mga mensahe, Lord God. Ay ikaw ang Diyos na mong gitawag karon padayon, na magapatunga padayon sa mga magalihok padayon sa among pariwala. Magbuksi, Lord, padayon panguna-una sa mag-usa. Ay ikaw, Lord, padayon mag-bless na Brother Erwin Gargar. Ay ikaw, Diyos, mag-anoint sa iya. Ikaw, Lord, pagkamupo, Ginoo, sa mga anointing, O God. Ang mga tandok, Lord, sa deposon sa mag-usa. Sa panahon, Ginoo, kay kawalay ni Ginoo. Ang mga pulong, Ginoo, Diyos, sa taong yung gitawag, Lord. Sa pagwalay, O God, sa mga pulong. Ang kanan kong ginatugyan niya, animo. Praise Jesus of Nazareth in Jesus' name. Amen. Let's clap our hands unto the Lord and to our King. Hallelujah. Our God, our Savior. Praise God, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At ang tema po sa araw na ito ay nagsasabi, the God who can fully satisfy you. Lahat po ay magsabing, fully satisfy you. Pwede na pong magsiyo po ang lahat. Praise God. So, pag sinabi po natin satisfy, mga kapatid, in heavenward, ang tawag po dyan ay saba, na ang ibig sabihin, to be full. Praise God. Or in literal, busog. Kung meron po tayong kinakain, busog po tayo. Or in other words, mga kapatid, sa Tagalog, praise God, hallelujah, puno. Or puspos, according, hindi puspos nga, puspusan ha, but puspos na puno, mga kapatid, according sa English Tagalog Dictionary. And to begin with, mga kapatid, He is the God, hallelujah, who satisfy our necessities in our lives. So, unang punto na napakasimple, mga kapatid, kung ating titignan, but hindi po natin masasabi na ang Diyos ay nagkulang sa ating buhay, mga kapatid. Siya ang Diyos na siyang tumutupad sa ating mga pangangailangan sa buhay. Ang Diyos ay palaging bukas palad, hallelujah, na siyang, praise God, sa lahat ng tao na nangangailangan sa Kanya. He is also known as a fair God. He maketh His sun to rise on the evil and on the good, mga kapatid. He sendeth His rain unto the just and to the unjust. Praise God.
Hallelujah, siya ang Diyos na mabuti, na nagpapasatisfy sa lahat ng pangailangan ng tao, mga kapatid. That's why one of His names in the Old Testament, kung ating titignan, siya ay tinatawag bilang El Shaddai, na ang ibig sabihin, the Lord that sustains for the needs of His people. Walang segundo ng ating buhay, mga kapatid, ang Diyos ay nagkulang, hallelujah, sa ating buhay. Hindi siya nagkulang sa ating pangailangan, makakalimutan man ng isang ina sa pagpadede yung kanyang baby. But never po tayong makakalimutan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi niya po tayo pinapabayaan because it is His words that He will never leave us nor forsake us. And He is faithful to that promise, mga kapatid. That's why sinabi ni David in the book of Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya tinawag rin siya, mga kapatid, bilang Jehovah Ra'a, na ang ibig sabihin, the Lord my shepherd, na walang, hallelujah, walang bagay na nakukulangan si David, mga kapatid, sa kanya. Si David ay palaging busog sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Our God, hallelujah, is a benevolent God. He is good to all, mga kapatid. Kaya sa ating buhay, let us taste and see, mga kapatid, that the Lord is good. Hallelujah, we're satisfied because He is good. According pa sa isang kanta. Praise God. By the way, pag sinabi po natin satisfaction, it is a fulfillment of a need or want. And yan yung feeling, mga kapatid, na sobrang saya po tayo na yung pangailangan po natin sa Panginoon ay ito'y Kanyang tinutupad para sa atin. That's why sa ating buhay, mga kapatid, wala nang iba ang siyang makakapagpupuno sa atin kundi ang Diyos lang. Wala nang iba ang siyang makakapagpuspos sa atin kundi ang Diyos lang. Ang lahat ng pangailangan natin, hallelujah, ay ating natatanggap dahil po sa Diyos na ito. Praise God. Andito na po ako mag-focus. He is the God who satisfies us through His presence. Siya ang Diyos na siyang pumupuno sa atin sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Amen. In Psalms chapter 16 verse 11, sinabi po rito, Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand there are pleasures forevermore. Forevermore. Lahat po yung sabi, fullness of joy. In His presence, there is fullness of joy, mga kapatid. Napakasimpleng salita, pero kung ating titignan, we don't know na iilan sa atin ngayon ay nalulungkot. We don't know na iilan sa atin ngayon, mga kapatid, hallelujah, ay nasasaktan, nahihirapan, at hindi na nagiging masaya sa buhay, praise God. But nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta dito sa church, mga kapatid, and they expect something in the Lord. Each and every one of us, mga kapatid, we expect something in the Lord na meron po siyang gagawin sa atin. And I am here to tell you, mga kapatid, that God will do it. Hallelujah. Ibibigay ng Diyos yung pangailangan natin sa buhay natin ngayon, mga kapatid. He will never fail you. He will never fail us, ma. Praise God. Hallelujah. He will give you the joy na ating kinakailangan sa panahon na tayo ay nalulungkot, mga kapatid. And not just a joy, but fullness of joy. Hallelujah. Hindi lang simpleng joy, but fullness of joy. Hallelujah. Uuwi tayo sa ating bahay, natatawanan natin yung mga problema na ating kinakaharap, mga kapatid, na inaasa po natin lahat sa ating Panginoon. Mga kapatid, bilang naglilingkod sa ating buhay na Diyos, sisiguraduhin po niya na kung magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya, praise God, hallelujah, hindi niya po tayo bibiguin in the end. Now, sa ating buhay ay pinaalam po ng Diyos atin yung tinatawag na path of life or yung landas ng buhay sa Tagalog. Ang bawat isa sa atin ay merong iba't ibang path of life,
praise God, or landas ng buhay, meron tayong ginagawang sarili nating pamamaraan, sarili nating daan, mga kapatid, na ating nilalakaran patungo sa gusto nating matupad sa ating buhay, o yung tinatawag na makakapagpasaya sa ating sarili. But on the way, mga kapatid, praise God, nare-realize natin na yung path na sarili nating gawa lamang, hallelujah, ay hindi po naglilid sa atin sa tagumpay, but naglilid po sa atin sa kapahamakan. Hindi po naglilid sa atin sa fullness of joy, praise God, but sa kapahamakan. For example, naghihirap po tayo dito sa mundo for our own pleasures, at hindi parte ang Diyos yan, mga kapatid. Yari po tayo sa Diyos niyan. Just like the meditation of the rich man, isang parable ni Jesus Christ, mga kapatid, in the book of Luke chapter 12 verse 19, na sinabi niya sa kanyang sarili, ang Cebuano, "O kalag, aduna kay daghang kamtangan, paalang sa daghang mga tuig, magpahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug maglipay ka." So ito yung landas na kanyang buhay, mga kapatid, na siya ay magpahulay, maglipay, praise God, sa kanyang sarili. But anong sinabi niya? Anong sinabi ng Diyos in the next verse, mga kapatid? Sinabi sa kanya, "Thou fool, in this night, sa gabing ito, ang iyong buhay ay kukunin ko." Now, isang lesson po sa ating buhay, praise God, mga kapatid, na if gagawa po tayo ng daan para sa ating buhay at hindi po involve yung Diyos diyan, hindi po tayo magtatagumpay. At maglilid lang po yan sa atin sa kapahamakan. Instead na magiging kasiyahan, mga kapatid, sa iilang mga taon, but magiging kasakitan sa walang hanggan. Kahit na maghihirap po tayo ng maigi, praise God, para sa ating mga personal na kasiyahan, maangkinan natin yung lahat ng mga bagay na gusto nating matupad sa ating buhay. Although magiging masaya po tayo, mga kapatid, but yung problema ay hindi po ito tumatagal. Panandali ang feeling lamang, mga kapatid. Lahat ng, hallelujah, pinaghirapan natin para sa ating mga sarili ay madudunot lang in the end. Kaya sinabi in Galatians, "For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption." Kaya anong sinabi ng Diyos in Cebuano, "Maghago kamo dili alang sa kalanon nga mawala, kundili ngadto sa kalanon nga nagapadayon ngadto, hallelujah, sa kinabuhi nga walay katapusan." Ito yung malungkot na realidad, mga kapatid. Unknowingly, binubuhos po natin yung energy natin, praise God, wasting our energy, hallelujah, na humahabol sa mga bagay na hindi naman sadya na nagbibigay sa atin ng buong kasiyahan, fullness of joy. But salamat, dahil tinuruan po tayo ng ating Panginoon, ipinaalam po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na yung path of life na nais ilahad in the book of Psalms, it involves walking in the presence of the Lord. It involves walking in His presence, mga kapatid. Diyan natin mararamdaman, hallelujah, at tunay na matutupad sa ating buhay yung fullness of joy. Praise God. The path of life is being in the presence of God. Now, kadalasan po sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa atin noon, praise God, hindi pa po natin hanap yung katotohanan, kilala natin ang tao, mga kapatid, bilang unsatisfied sa lahat po ng bagay. Kung sinabi po natin unsatisfied, hindi po nakokontento. For what reason, mga kapatid? Dahil naghahanap po ng tunay na kasiyahan. Hindi po mahanap yung real satisfaction, yung fullness of joy na kinakailangan sa kanilang puso, mga kapatid. Merong mga taong nagtetestify na even though naangkin na nila yung mga desires nila sa kanilang buhay, but still, praise God, hindi pa rin nila fully,
But still, hindi pa rin sila fully nagiging masaya, mga kapatid. Yung desire na makapagtapos sila sa pag-aaral, praise God, makahanap ng trabaho, mga kapatid. Praise God, at makahanap ng magandang asawa, gwapong bana. Praise God, but still, makakaangkin sila ng motor, salakyan, multicab, ano pa yung magandang bagay, mga kapatid. But still, hallelujah, hindi nila naiintindihan, praise God, kung bakit merong isang parte sa kanilang puso na feel nila, mga kapatid, na kulang pa rin. Meron pa rin kulang sa kanilang buhay. But they testified, mga kapatid, mga Christians, that when they met Jesus in their lives, hallelujah, sa kanilang buhay, na lumalakad sila sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, doon nila nalaman at natutunan that it is Jesus pala yung kulang sa kanilang buhay. It is Jesus pala ang makakapag-fully, na makakapag-satisfy sa kanilang buhay, mga kapatid. Minsan, hallelujah, nangyayari din ang lahat ng bagay na meron sa kanila, yung ibang mga tao, mga kapatid, ay nasisira mismo sa kanila because of they are unsatisfied, mga kapatid. Hindi pa rin sila satisfied, hindi na po kontento sa iisang asawa, sa iisang pamilya, at maghahanap pa rin ng, praise God, iba. At yung iba naman naglulunong sa bisyo, sa alak, sigarilyo, sa droga. Kahit na ginagawa nila yung mga bagay na ito, mga kapatid, but still, there's emptiness in their hearts, praise God, na naging rason, hindi pa rin sila fully satisfied. Dahil yung tunay na kasiyahan, mga kapatid, na kanilang hinahanap, ay hindi nila makita. Praise God. Hindi sila satisfied, but meron pong fullness of joy. There's satisfaction na nag-exist, and it is real, mga kapatid. And there's only one person and only one God na nagbibigay sa atin ng fullness of joy. Hallelujah, mga kapatid, mula pa sa simula hanggang ngayon, hallelujah, at palaging available. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ay nag-o-offer ng salvation. Si Jesus ay nag-o-offer, mga kapatid, ng heaven. Si Jesus ay nag-o-offer ng eternal joy. Siya yung Diyos na nagbibigay ng tunay na kasiyahan na kinakailangan po sa buhay ng tao. That's why sa ating buhay na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sa mundong punong-puno ng peking kasiyahan, praise God, temporaryong kasiyahan, but merong kasiyahan na tunay, mga kapatid, na ating nahanap at na-experience, hallelujah, dito sa mundo. Hindi ito material, but ito ay spiritual, hallelujah, na nagpupuspos, nagpupuno sa ating mga puso. Nahanap natin ito at nakita natin, mga kapatid, mismo yung fullness of joy, hallelujah, yung tunay na kasiyahan dito sa mundo, mismo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ang buhay po natin noon na hindi pa natin nalaman yung path of life na nasa Diyos, ay walang fullness of joy na ating na-experience, mga kapatid. Although nakaka-experience po tayo ng joy in these worldly things, but yung joy na ating nararanasan, hallelujah, mga kapatid, ay hindi whole. Sa mga worldly things na ating naangkin, although there's joy, but hindi po whole, hindi po buo, hindi po full, mga kapatid. Praise God. Mayroong parte sa puso na kulang, mga kapatid. Mayroong isang peace, hallelujah, sa ating puso na kulang, na naging rason na hindi buo yung joy natin. At ang tao ay nagsisik sa isang peace, mga kapatid, or sa isang parte na ito na kulang sa kanilang puso. But kahit na ikutin man yung ng tao yung buong sanlibutan, just to experience this fullness of joy, magta-travel, mga kapatid, i-experience yung mga bagay na worldly things, mga kapatid, but yung fullness of joy ay never pa rin nilang
mararanasan sa kanilang buhay. Never nilang mahahanap, mga kapatid. Because I do believe na hindi natin kailangan na ikutin pa ang buong sanlibutan. Praise God, just to find that peace or parte na kulang sa ating puso, because it was revealed that we can find that peace part in Jesus, mga kapatid. The fullness of joy is being found in the presence of Jesus. There's emptiness in our hearts, mga kapatid, that only Jesus, hallelujah, can fill. Walang iba ang makapagpupuno, mga kapatid, but it is only always si Jesus. Only Jesus, hallelujah, ang nagtanging makakapagbigay sa atin ng fullness of joy. Kaya kung may Jesus po tayo sa ating buhay, walang rason na mananatili po tayong malulungkot, walang rason na mananatili po tayong maging problemado, walang rason na mananatili po tayo sa kasakitan, sapagkat ang Diyos, hallelujah, ay able na bibigyan tayo ng kasiyahan, at hindi lang kasiyahan na 50%, mga kapatid, but 100% buong kasiyahan. Sa buhay natin, punong-puno ng problema, punong-puno ng kasakitan, punong-puno ng kalungkutan, what we need the most, mga kapatid, is the presence of God. What we need the most is not the comfort of man, but the comfort of God through His presence. Sa mga single, praise God, hindi yung mga jowa natin, hindi yung mga jowa, mga kapatid, kahit single, walang jowa. Ito pala, kahit single, walang jowa, but still, mga kapatid, walang jowa, but still, unsatisfied tayo, hindi tayo masaya, mga kapatid. But meron namang nagpapasaya sa atin, ito yung pinamin ko, meron nagpapasaya sa atin, which is the presence of God. Amen. Ang buong nagpapasaya po sa atin, mga kapatid, hallelujah, ang buong buo ay hindi po yung mga bagay sa mundo. Kahit na pagmamay-ari pa natin yung buong sanlibutan, mga kapatid, but hindi yan yung buong buo na makakapagpasaya sa atin, dahil hindi ito nananatili. Heaven and earth shall pass away, but behold, the word of God, the word which is God, will never pass away. Tandaan natin palagi, mga kapatid, that we serve the Almighty God, the eternal God. And in the book of Genesis, and Abraham planted a grove there in Beersheba, and they're called on the name of the Lord, the everlasting God. In Revelation, there is 4 beasts na non-stop na nagsasabing, hallelujah, holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Hallelujah. Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. Ang mao kaniadto ug ang karon ug ang muanhi, mga kapatid. Kaya kung meron man tayong karapat-dapat na pipiliin, mga kapatid, it is not the world that passes away, but Jesus who never pass away. The world can give you, hallelujah, joy, but Jesus can give you fullness of joy. The world can give you, mga kapatid, satisfaction, but Jesus can give you real satisfaction. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Yung world ay nag-o-offer sa iyo ng mga temporary joy, but Jesus offers you an eternal joy, mga kapatid. At buong-buo pa ito. Wala nang iba ang makakapag-iba sa atin ng fullness of joy. It is only Jesus who can give us, mga kapatid, through His presence. Sinabi ni David sinabi niya, in the right hand of God, there is pleasures forevermore. So yan yung binasa natin kanina. Now, and if we take some of those pleasure, there's more, mga kapatid. And again, if we take some of those pleasure, still there's more. And again, if we take some of those pleasures, still there's more, mga kapatid. Ibig sabihin na yung joy, yung fullness, yung buong joy or kasiyahan na ating maangking sa Panginoon, mga kapatid, is infinite. Hindi nauubos. Kaya as a church, ano yung mas pipiliin natin? It is the joy, hallelujah, in the world or the joy in the Lord.
That's why even though David is a king, he had everything, mga kapatid. He had the power, he had fame, he had treasures, he had wealth, but pinili niya na magkakahubad-hubad, mga kapatid, sa pagsayaw-sayaw, mga praise God, patungo sa presensya ng Diyos, patungo kay Obed-Edom na nandun yung Ark of the Covenant, mga kapatid, na nagdwell yung presensya ng Diyos. Hallelujah. Dahil meron lamang isang desire si David. Hallelujah. And it is not the things of this world, but sinabi niya, one thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. I have been rather, hallelujah, to be a doorkeeper in the house of my Lord, than to dwell in the tents of the wickedness. Hallelujah. Cast me not away cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Nagtestify si David, mga kapatid, na mahahanap natin yung fullness of joy sa presensya ng Diyos. Nangangahulugan lamang na dapat yung man's greatest desire, hallelujah, it is not the things of this world, but it is only to be with Jesus, because we will experience again the fullness of joy only in Jesus. Hallelujah. Jesus is not just our greatest desire, but also our greatest need, mga kapatid. Ang kailangan ni David, hallelujah, ay hindi yung mga bagay na nasa kanya, but his greatest need, it is the presence of God. Sapagkat kung nasaan yung Ark of the Covenant, hallelujah, na nandyan yung nagdwell, yung presence ng Panginoon, there's a blessing, and hindi lang single blessing, but blessings. There's victory, and hindi lang single victory, but victories, mga kapatid. That's why kung sino man, hallelujah, yung nasa presensya ng Diyos, ay hindi magiging basta-basta. Kaya sa ating buhay, paglilingkod, mga kapatid, na nasa presensya ng Diyos, hindi tayo magsisisi kung bakit naglilingkod tayo sa Kanya, because we are victorious. We are not just satisfied, mga kapatid, but also we are the most blessed one in this world. Hallelujah. Nung time na wala pa tayong kamuang-muang sa fullness of joy, nakala natin na ang mga bagay na ating ginagawa dito sa libutan, it is the fullness of joy. But nung time na nalaman, hallelujah, natin, hindi pala sa mga bagay dito sa sanlibutan. Because the fullness of joy ay sa panahon na ramdam natin yung presensya ng ating Panginoon. Ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay naghahanap ng fullness of joy, nagpupuspos, nagpupuno sa pamamagitan ng alak, sigarilyo, sa mga bisyo, sa droga, pero in the end, sila lang yung nasisira. But merong fullness of joy, mga kapatid, na hindi sa pamamagitan, sa pagpupuspos or sa pagpupuno sa alak, but sa pagpupuspos or sa pagpupuno sa banal na Espiritu ng Panginoon. Inakala natin na yung mundo ay nagbibigay ng fullness of joy, but hindi pala, because it is the presence of God alone, hallelujah, is the source of all joy to be found. Kaya wala nang ibang mas nanaisin at wala nang ibang mas pipiliin, praise God, kundi ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya nung sinabi ni Moses sa preaching pa ni Pastor Ronnie, praise God, hallelujah, kung hindi sasama yung presence mo, Panginoon, sa amin, wag mo na lang kaming papasukin sa Kanaan. Hallelujah. Kahit na yung Kanaan was flowing with milk and honey, but para ka Moses, wala pong silbi ang lahat ng ito kung hindi sasama yung presensya ng Diyos. Dahil walang victory, walang blessings, kung hindi sasama ang presensya ng Diyos sa atin, mga kapatid. And in a church, hallelujah, kahit na mega church pa yan, hallelujah, napakaraming membro, kung wala dyan ang presensya ng Diyos, hallelujah, the same na magiging wala pa rin, mga kapatid. Pero kahit nasa simpleng church ka lang, hallelujah, hindi marami yung membro, pero kung nandyan yung presensya ng Diyos, Pastor Bry, hallelujah, Pastor Joey, hallelujah, there's a blessings, there's victory,
victory na matatanggap ng bawat tao dyan, mga kapatid. Praise God, because He is the God who satisfies us through His presence. The God who fully satisfies us through His presence. Alam natin yung magiging epekto pag manatili po tayo sa presensya ng Diyos. That's why sa ating buhay, mga kapatid, sa tulong ng Diyos, hilingin natin na patuloy tayong gabayan, mga kapatid, hallelujah, na hindi tayo tutungo sa kanan o sa kaliwa, hindi tayo tatalikod sa Kanyang presensya, mga kapatid, at relasyon natin sa Kanya, dahil yung napakabuting epekto, praise God, na nasa presensya ng Panginoon, mga kapatid, and yung bad effect, praise God, yung opposite, mga kapatid, it is the bad effect kung lalayo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung ating titignan yung prodigal son, in-expect niya po na magiging masaya na siya sa habang buhay, mga kapatid. Nung siya ay lumayo sa presensya ng kanyang ama, in-enjoy niya yung lahat ng makamundong bagay, mga kapatid. Inubos niya yung pera niya, mga kapatid, doon. But on the way, mga kapatid, nagiging kawawa siya. Nagtratrabaho na lang siya sa tangkal, sa babuyan, mga kapatid. And I want to tell you, the same rin ang mangyayari sa atin if lalayo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magiging mahirap po yung buhay natin. Praise God, kung expectation po natin na magiging maganda yung buhay, praise God natin, na walang Diyos, yung magiging reality ay iba po, mga kapatid. Dahil salita po mismo ng ating Panginoong Hesus na kung wala siya, wala po tayong magagawa sa buhay. Aanhin natin yung kayamanan dito sa mundo kung wala naman tayo sa presensya ng Diyos. Kahit na maangkin natin yung buong sanlibutan, kung walang presensya ng Diyos, walang tunay na kasiyahan. Because the real joy is in the house of the Lord. The real joy is in the presence of God. Habang naririto tayo sa mundo, mga kapatid, tayo'y nanghihina, tayo'y nanghihirapan, tayo'y nalulungkot, and our greatest need, hallelujah, is the presence of God, which gives us the strength and comfort. Praise God. That's why sa ating buhay na wala tayong maraming pera, mga kapatid, kahit wala tayong maraming pera, tamang-tama lang, nakakakain lang tayo pangatlo sa isang araw, mga kapatid. We are already satisfied because we have Jesus in our lives. Meron man tayo mga sufferings, mga kapatid, sa pagpapatuloy sa paglilingkod. But these sufferings is not worthy, hindi karapat-dapat to be compared sa glory na i-reveal ng Diyos para po sa atin. And as long as may presensya ng Diyos na ating nararamdaman, mga kapatid, we are satisfied, hallelujah, masaya na po tayo diyan. Kaya sinabi ng isang kanta na hindi natin maipagpapalit yung presensya ng Diyos sa mga bagay, kantang kakoperde lang dayon. Sa presensya ng Diyos, yung sa mga bagay, mga kapatid, yung presensya ng Diyos. Dahil ang mga bagay ay temporaryo lang, pero ang presensya ng Diyos ay walang hangganan. Now, according sa ating scripture, praise God, in John chapter 6, verse 35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Ako mao ang tinapay sa kabuhi, ang moari ka nako dili gayud gutumon, ug ang mutuo ka nako dili gayud uhawon. Kung ating titignan yung mga Israelites, mga kapatid, in the Old Testament, sila'y nasa wilderness, humingi sila ng pagkain, mga kapatid, binigyan sila ng Diyos ng manna from heaven, bread from heaven, or bread from heaven, which is yung tawag ay manna. At hindi sila naging satisfied, kailangan nila ng meat, naghahanap sila ng meat, kaya binigyan na rin sila ng Diyos ng ibon, or yung tinatawag na quails, mga kapatid. Praise God. At tubig na lumalabas sa bato, at ito yung nagpabusog, at ito yung
nagpupuno sa kanila or nabusog sila mga kapatid, nagpupuspos sa kanila. But in the New Testament, sinabi ni Jesus sa harapan ng mga Jews na ang inyong mga ama na kumain ng tinapay galing sa sa langit, which is yung mana, praise God, ay patay na. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. But ito yung maganda, in the next verses, sinabi ni Jesus, I am the living bread, I am the bread of life. The bread, praise God, that I give you is my flesh. Isang goal ng Panginoon, hallelujah, sa atin is yung ibibigay niya po mismo yung kanyang sarili para sa atin. Sapagkat sa kanya lamang natin maangkin yung buhay na walang hanggan, yung fully na makakapag-satisfy sa atin mga kapatid. Isang mabuting bagay, hallelujah, na makakatanggap tayo ng pagpapala galing sa Panginoon. But hindi sa mga pagpapala natin mahanap yung fully na satisfaction, praise God, but mismo sa Diyos mga kapatid. He is the true bread from heaven, the true satisfaction na hinahanap ng tao, hinahanap natin, which is si Jesus. Na kung ating titignan naman, praise God, yung Samaritan woman in Jacob's well, mayroon siyang 5 husband na dumaan sa kanya at siya ay may kalibin. Praise God, na pang-anim na. Ayon sa pag-aaral ko mga kapatid, na ang Samaritan woman ito ay hindi nagiging kontento sa una niyang naging husband, sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang pang-5 mga kapatid. Hindi po siya satisfied. But kung ating titignan, meron pong in-offer si Jesus sa kanya, which is ang living water, mga kapatid, na fully makakapag-satisfy sa kanya. Kaya ganun rin sa ating buhay. If hindi tayo satisfied sa mga bagay na ating naangkin, hindi tayo satisfied, hallelujah, sa ating pagmamayari mga kapatid, hindi tayo nagiging kontento. Merong in-offer ang Diyos mismo, which is ang kanyang sarili, na magbibigay po sa atin ng fully satisfaction sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. We're just asking for more. Hindi tayo kontento. Walang isang bagay ang nakakapag-fully satisfy sa atin. Simpleng halimbawa lamang dyan mga kapatid. May asawa ka na, hanap ka pa rin ng iba, hanap ng iba. Praise God, hanggang paramihin mo na yung kabit mo mga kapatid. But buti na lang, hallelujah, na walang ganyan po dito. Hindi na ko kontento yung tao mga kapatid, but meron pong Jesus na siyang nakakapag-fully satisfy sa tao. Praise God. That's why it is only Jesus who can fully satisfy us. Si Jesus ang sagot sa ating mga nananabik na kaluluwa na hindi napipigilan mga kapatid ng mga bagay sa mundo. Hindi napupuno, praise God, sa kasiyahan na gusto ng tao mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay sagana, hallelujah, na nagpupuno, na nagbubusog, praise God, sa mga tao through His presence. We have so many desires in our hearts for our own pleasure. But let us always remember, mga kapatid, that it is only God who can fully satisfy us. Because He is the God who can fully satisfy you. Si Jesus lang ang siyang makakapagpupuno sa atin. That's why naririto tayo ngayon, mga kapatid, upang magpapuspos sa kanyang presensya, magpapapuno sa kanyang presensya, mga kapatid, to experience that fullness of joy in our lives. Ang tunay na kasiyahan, ang buong kasiyahan, mga kapatid, ang buong kaligayahan na nasa presensya ng ating Panginoon. In my conclusion, praise God, in Psalms chapter 103 verse 5, siya ang Diyos na bumubusog sa ating bibig ng mga mabuting bagay upang ang ating kabataan ay mababagong kagaya sa agila. Ano po ba yung mabuting bagay na pinapamin dito, mga kapatid? Ayon sa aking pag-aaral, it is the presence of God.
So sinabi ko kanina yung pinakaunang point that He is the God who satisfy us through His presence. Sa ating verse mga kapatid na yung Diyos ang nagsasatisfy sa atin ng good things. At yung good thing na ito mga kapatid, isa na po ito, yung presensya ng ating Panginoon na bumubusog po sa atin, nagpupuno po sa atin. Na dahil sa presensya ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng strength na kagaya sa nababagong agila or renewed na eagle. The Old Testament ang eagle ay nagsisimbolo po ng strength and virility, simbolo ng kalakasan at pwersa. Kaya sa ating buhay, praise God, lahat tayo na nagsasabing na walang-wala tayo dito sa mundo. Praise God, nawawalan tayo ng gana sa buhay, nawawalan tayo ng kalakasan, but makukuha natin yung pwersa na ito sa ating buhay sa Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang presensya mga kapatid. Sa panahon na hinang-hina na po tayo sa ating buhay, praise God, sapagkat tayo ay tao lamang, praise God, na nanghihina, but merong Diyos na nagbibigay po sa atin. The moment connect po tayo sa Kanya, He is always there na magbibigay po sa atin ng strength. Araw-araw mga kapatid, kailangan natin ng strength galing sa Panginoon. Not all the time we are strong. Merong time na nanghihina po tayo. But there's God na nagbibigay po sa ating strength. And na mag-refuse ng kata, magdili ng kata. But God gives us the strength. Kahit na mahirap, still God gives us the strength to stand, mga kapatid. Praise God, in the evil days, ang araw po, every day is evil, mga kapatid. That's why sinabi ng Apostle Paul, redeeming the time because the days are evil. That's why purihin po natin ang Panginoon na Diyos na ito, mga kapatid, na nag-sustain sa atin. Hallelujah, hanggang ngayon. Praise God, He is the God who fully satisfies us. Praise God, na nakinig tayo sa paglilingkod. Despite sa paghirap sa buhay, it's only Jesus who gives us the strength. I am not worthy man, mga kapatid, sapagkat bata pa ako sa paglilingkod. At the same time, in-experience po ako. Wala pa akong mataas or maraming experience sa paglilingkod. Nakaka-experience ng hallelujah, kahinaan. Nakaka-experience ng kawalan ng gana. Praise God. Hallelujah. Kung feel ko ngayon na initon ako, dasig ako sa pagbuhat sa bulawatan sa Ginoo. But meron pa akong what if maluya ko. But then, sa pinag-aralan ko mga kapatid, ang salita na ito, the moment manghina man ako, there's a God na sagana, hallelujah, na muhatag ka na ko o kusog. That's why patuloy nating isisik yung presence ng ating Panginoon, mga kapatid, according to the word of the Lord. Hallelujah, seek His presence continually, seek His face forevermore. Kung ramdam natin na hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos sa ilang buwan, sa ilang week, praise God, pumupunta na tayo for attendance. Hallelujah. But now is the time upang isip natin yung face, yung presence ng Panginoon who can give us, hallelujah, fully na kasiyahan na hindi natin naranasan in the past months, years, weeks, days sa ating buhay, mga kapatid. At siya lamang. Praise the Lord. Anayaan ko ang mga musician na magsihanda na rito. Tayo ay sabay-sabay ngayon na magpuri sa ating buhay ng Diyos. Ang ating tema po ay nagsasabing, the God who can fully satisfy you.
Ang tinutukoy ng ating tema, yung bandang dulo ng praise ay you. Speak in singular term. Ibig sabihin, tinutukoy niya ang bawat isa sa atin. Kung ating titignan mga kapatid, si Abraham ay tinawag ng Diyos at pinangakuan ng Diyos na pagpapalain ng sobrang pagpapala. Maging kasing dami ng bituin sa langit ang kaniyang mga kalahi, mga kapatid, maging kasing dami ng buhangin sa baybayin ang kanyang langit. Isang satisfied talaga siya ng Diyos sa panahon na siya tinawag ng Diyos. Ganun man si Isaac, ganun din si Jacob na ginawang Israel ang kanyang pangalan. Dahil sabi ng Diyos, Israel na ang iyong pangalan. Dahil ikaw ay nagkipaglaban sa Diyos ng Israel at ikaw ay nanalo. Matulad ito sabi ng Diyos kang Jacob. At kahit pa mga kapatid sa kapanahunan na andoon na sila sa wilderness sa panahon na ang Diyos ay nagbibigay ng tubig ay hindi lang para sa mga tao kundi pati yung mga hayop na kasama nila ay nakakainom. Pinuspos sila ng Diyos ng tubig. At kahit na sa pagkain ang Diyos nagpapaulan ng mana. Hallelujah, na talagang magbubusog sa kanila, nagpapaulan ng mana everyday. At pagkatapos kung malapit na yung Sabbath day, yung banal na araw, bago magbanal na araw, dinulog din ng Diyos yung pagpapaulan ng mana para pagdating ng banal na araw ay hindi na sila pupulot ng mana kasi ang Diyos hindi na magpapadala ng mana sa panahon na yan. Sa panahon na sila ay nagutom at na-miss nila yung laman, kainin mga kapatid, yung karne, ang Diyos ay nagpadala ng mga coils ng mga ibon na satisfied sila sa panahon na yun. Pero mga kapatid, gusto kong ilahat sa lahat. Sa pagkain pa yun at literal, satisfied na sila ng Diyos. Pero dito tayo, spiritual na bagay, na palagi natin nilolong palagi. Mga musician, ihanda niyo yung pinaka-the best nyo na awit para sa Diyos ngayon. Magsisabay-sabay tayo sa pagpuri pagkatapos kong mailampag ang mic nito. Si David, sa panahon na siya ay hinahabol ni King Saul. Gusto siyang patayin ni King Saul. Binato siya ni King Saul ng sibat 3 times. Hindi siya tinamaan ni King Saul. Pag-iisip kung gusto ni David, mga kapatid, nalilito na po. Kung ano ang nagawa niya mali sa kanyang hari, pati si Jonathan, sinabihan niya, ba't ako hinahabol ng iyong ama? Hindi naman ako dapat habulin. Ba't ako kanyang gusto patayin? Wala naman ako nagawang kasalanan. Alam ko na alam mo, ang aking katapatan sa iyong ama ay sobrang lubos. Napapanalo ko ang mga pagpaglaban na binigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng iyong ama. Nagitapat ako sa aking tungkulin, pero bakit ganito ang ginagawa ng iyong ama Jonathan sa akin? Wala nang matakbuhan si David na lugar kasi sakop ni King Saul lahat sa Israel. United pa ang kingdom noon, kaya hindi basta-basta si David papasok sa isang lugar o grupo ng mga tao doon kasi alam ni David na madadamay sila sa galit ni King Saul. Pero si David ay pumunta kay Samuel sa Rama sa Nahot. Hallelujah. Ang tao, mga kapatid, na nalilito, nag-struggle, punong-puno ng kalungkutan, pumunta sa lugar ng Rama. Doon sa Nahot sa Rama, andoon yung mga propeta na kung saan pinamumuluan ni Prophet Samuel. At sa panahon na kumilos na ang presensya ng Diyos doon, at nalaman ni King Saul na si David ay andun, si King Saul ay nagpadala ng kanyang alipin, at ang kanyang alipin ay pinuspos ng banal na Espiritu ng Diyos.
At di na nakabalik ang King Saul, nagpadala na naman si King Saul ng pangalawa. Ganun pa rin, di na nakabalik ang King Saul, andun na sa Rama. Nag-worship na sa Diyos. Nagpadala na naman si King Saul pangatlong beses. At ganun pa rin, napuspos rin. Nakaramdam ng presensya ng Diyos at nanatili sa Rama sa lahot at nagpupuri sa Diyos. Sabi ni King Saul, ako na ang tutugis ng David. Pang-apat na beses si King Saul ang pumunta na mismo. Pero si King Saul, pati rin siya, pinuspos ng Espiritu ng Diyos, presensya ng Diyos, mga kapatid. At si King Saul ay nag-prophesy, napagkamalan siya, nakasapi ng mga propeta kasi siya ay nag-prophesy, mga kapatid, nahubaran siya sa grabing presensya ng Diyos. Anong mensahe, Evangelist? Sa panahon na mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos at manatili ka sa presensya ng Diyos, kahit na anong habol sa iyo ng dating ugali mo, kahit anong habol sa iyo ng dati mong ginagawa na pansanlibutan, nakamaran man yan, pagiging late, pagiging suplada, pagiging suplado, mga kapatid, tamad mag-pray, tamad mag-aral, pipigilan niya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na siyang magpapadama sa ating ngayon. Hindi na ako sisigaw, sapat na ang preaching. Hindi binabase na sigaw ang mensahe ng Diyos. Kundi binabase ito sa panahon na ito ay tatagos sa iyong puso at mangungusap ang Diyos sa iyo. Kung kayo ay naniniwala sa tema that this God is hallelujah able that can fully satisfy us, you, mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ngayon natin pinagdirikuran ay kaya kang puspusin ng kanyang presensya ngayon, ng kanyang banal na Espiritu. Hindi na kailangan ng sigaw, hindi na kailangan ng hiyaw. Magsisabay tayo sa pagpuri, kanya-kanyang pagpupuri, kanya-kanyang hallelujah, bibigay kasiyahan sa Diyos, kanya-kanyang pagsigaw.